Si Red at Yukiya Okumura ay naninirahan sa isang kumbento sa daigdig ng mga tao. Ito'y tinatawag na Messiahs at habang ang salamin na mundo nito ay ang Gehenna, kung saan naninirahan ang mga demonyo at masasamang espiritu na pinamumunuan ni Satanas. Ang paglalakbay sa pagitan ng dalawang mga kaharian ay posible lamang sa pamamagitan ng sanib, at bagamat ang karamihan sa mga demonyo ay madali nilang mapasukan ang katawan ng mga tao, ang isang katulad ni Satanas na napakalakas ay hindi pa nakakahanap ng angkop na katawan na hindi magugunaw o mamamatay pagkatapos ng pagsanib dito. Nag-e-exist ang dalawang mga kaharian ng magkasama, ngunit iilang maswerteng tao o marahil malas ang may kakayahan na makakita sa mga pangyayari sa magkabilang panig, kasama na dito ang mga exorcist at mga monghe na naninirahan sa kumbento na nagsusumpa na labanan ang kasamaan sa pangalan ng Diyos. Silang lahat ay sumailalim sa pag-aaral sa True Cross Academy, kung saan tinuruan ang mga tao sa exorcist at iba pang mga banal na kapangyarihan. Si Yukiya ang tipikal na golden child ng pamilya at siya ay responsable, sumusunod sa mga tagubilin at mahusay sa lahat ng klase sa paaralan. Kamakailan lang ay nakapasok siya sa kanyang pinapangarap na unibersidad at plano niyang maging doktor sa hinaharap. Mabait siyang kapatid at malugod na tumutulong sa kanyang kapatid at siya ay lihim na nag-e-ensayo na maging exorcist. Si Rin naman ang kanyang kambal na lalaking kapatid at ang black sheep ng pamilya. Siya ay karaniwang nagre-rebelde na teenager na lalaki na palaging napupunta sa gulo kahit saan siya magpunta. Madalas siyang hindi pumapasok sa paaralan at nagtatrabaho na lang sa halip at gayunpaman, laging siyang nagkakamali at nauuwi sa pagkakatanggal niya sa kanyang mga trabaho. Sa pinakabagong trabaho niya kung saan tinulungan siyang makatrabaho sa kumbento at napahanga niya ang supervisor dahil sa kanyang kahusayan sa pagluluto, nagiging maayos ang lahat hanggang sa makakita siya ng isang batang babae na hinahabol ang kanyang scarf. Nakuha niya ito at siya'y magbibigay nito sa batang babae, subalit nakita niya ang isang kakaibang nilalang na kinuha ito at tumakbo, sinundan niya ito patungo sa isang tindahan at ito'y tumatakbo sa mga pasilyo. Ang kakaibang nilalang ay nakikita lamang niya, at doon ay nagawa nitong masira ang box ng mga lata at bago pa man niya mailigtas ang munting babae, ito'y nawalan na ng malay mula ng matabhunan. Siya ay dali-daling dinala sa ospital at tinanggal sa trabaho dahil sa mga kaguluhan na kanyang idinulot. Siya ay nakaupo sa isang duyan at natatakot umuwi, nang biglang dumating ang kanyang kapatid na nagudyok sa kanya na bumalik sa kumbento. Pagdating nila sa kumbento, nakita nila ang munting babae at ang kanyang ama na nagpupuri kay Rin dahil sa kanyang tulong. Komento niya kung paano palaging clumsy ang anak niya at paminsan-minsan ay nagiging sanhi ng kapahamakan. Ibinabahagi niya sa lalaki at siya'y nagrereklamo at ibinahagi ang mga kwento tungkol sa mga nakita niyang multo at iba pang mga bagay. Ito ay nag-trigger sa lalaki at nagsimula itong lumayo sa kanya, at kung paanong hindi ito gustong makinig at paniwalaan ang mga sinabi dahil sa baka ito'y guni-guni lamang niya sa mga bagay. Binalaan siya ni Father Fujimoto, subalit ipinaliwanag niya ito ng mas mahinahon at ibinahagi ni Father ng may kabaitang pagpapaunawa at sa huli, ibinigay ni Father Fujimoto ang isang espesyal na proteksyon sa batang babae upang panatilihin na itaboy palayo ang masasamang espiritu. Matapos ito ay pinagbawalan na si Rin dala ng lahat ng pinsalang nagawa niya sa tindahan, si Father Fujimoto ang tagapangalaga ng dalawang kambal na lalaki, itinaguyod niya sila mula nang sila'y mga sanggol. Siya ay itinuturing na pinakamalakas na exorcist sa buong planeta at may kakayahan ding makakita sa mga kaharian ng tao at demonyo. Siya ay isang matigas na tao na may mahigpit na disiplina at pinamumunuan ang kumbento ng may malakas na liderato at mabait na puso. Siya ay responsable at itinatago ang katotohanan tungkol sa nakaraan ni Rin, at nagtago ng isang espesyal na espada at ito ang kurikara, ito'y itinago niya sa kanyang aparador. Nang magising si Rin kinabukasan, tiningnan niya sa bintana at nakita ang mga pulutong ng itim na mga bola na lumulutang sa paligid at nagmadali siyang lumabas upang makita kung ano ang nangyayari, ngunit napagtanto niya na wala ng ibang nakakakita sa mga nilalang na ito maliban sa kanya. Lumapit sa kanya ang isang grupo ng mga lalaki na siyang kanyang nilabanan ilang araw na ang nakalilipas, dahil sa kanilang pagbibigay pinsala sa mga inosenteng ibon at ang leader ng grupo, ay may maraming bilang ng mga nilalang na nakapalibot sa paligid niya at tila ba may ilang nagmumula sa kanyang balat. Inanyayahan siyang sumama sa kanila patungo sa isang abandonadong lote, ngunit pinapanatili niyang mapalayo sa distansya at sinusubukan na umalis, subalit nang marinig niya ang kanyang kapatid na iniinsulto nila, doon ay bumalik ang kanyang loob na lumaban sa mga ito.
Ang leader ay nagiging isang batang demonyo na may matatalim na ngipin, sungay ng kambing at buntot at doon ay hinawakan ng mga kaibigan nito si Rin habang dala niya ang isang mainit na metal na piraso papunta sa kanyang mukha. Ang unang takot ni Rin ay nauwi sa puot at galit at sa isang malakas na sigaw, pinadala niya ang mga lalaki palayo at makikita niya ang kanyang katawan na nasusunog sa asol na apoy at nang makita ito ng leader, napagtanto niyang si Rin ay tunay na anak ni Satanas. Nagbaw ito sa harap niya at nag-offer siya kay Rin na dalhin siya pabalik sa Gehenna kung saan ito ang mundo ng mga demonyo. Si Rin ay labis na nalilito at bago pa siya makapag-react, pumasok si Father Fujimoto na may dalang mga dasal at eksorsismo. Sinubukan na umatake ng demon sa kanyang ngunit nabigo at sa wakas ay nailabas mula sa katawan ng batang lalaki. Ipinaliwanag ni Father Fujimoto ang konsepto ng dalawang kaharian kay Rin at kinumpirma na siya ang anak ni Satanas. Siya ay inalagaan at pinanatili sa kaligtasan sa lahat ng mga taon, ngunit pagkatapos nito, ang masasamang kaharian ay nalaman na ang tungkol sa kanyang presensya at ngayon ay sinisimulan siyang habulin upang hihilahin siya pabalik sa ibang mundo. Isa pang demonyo ang nagsisimulang mabuo sa lugar, kaya't mabilis silang umalis roon at patuloy sa madugong dasal si Father habang humawak kay Rin at tumatakbo palayo at saan man sila magpunta, isang grupo ng mga demonyo at halimaw ang lumilitaw mula sa lupa. Patuloy silang umaalis sa mga ito hanggang makarating sila sa isang terrace at harapin ang isang pangkat ng mga demon dog, gumamit siya ng kanyang banal na tubig upang palayasin ang mga ito at sila'y tumakbo papasok sa gusali. Iniisip ni Rin na tapos na ito subalit labis siyang nagkamali, ito ay simula pa lamang ng malalimang problema at binalaan siya ng ama na habang naghahari ang gabi, haharapin niya ang maraming mapanlupig na demonyo at samantala, ang leader ng gang ay nakalimutan na ang kanyang nagawang sanib. Sinusubukan siyang ipaalala ng mga kaibigan niya at bigla siyang nagsasalita mag-isa, nagbabago ng anyo pabalik sa kanyang possessed na katauhan, at ang demonyo ay bumalik sa kanyang katawan at siya ay handang habulin muli si Rin. Nakarating na sila sa kumbento kung saan ang mga ibang monghe ay mayroon ng mga spell sa paligid ng lugar, upang lumikha ng mahika na kalasag na makakapigil sa anumang mga demonyo. Dinadala ni Father Fujimoto si Rin pababa sa isang mahabang hagdan at ibinigay sa kanya ang kurikara, ito ang espada na naglalaman ng lahat ng kanyang mga kapangyarihan mula sa demonyo. Ipinapaalala sa kanya na huwag ilabas ang espada maliban kung talagang kinakailangan, dahil kapag siya'y nagiging demonyo ay malamang mahihirapan siyang bumalik sa anyong tao, at doon ay itinanong niya ang kalagayan ng kanyang kapatid at natuklasan na ang mga kapangyarihan ni Satanas ay dapat sana'y hatiin sa pagitan ng dalawang kambal. Gayunpaman, dahil sa underdeveloped si Yukiya bilang isang sanggol, lahat ng kapangyarihan ay napunta kay Rin matapos silang ipinanganak, ibinigay sila sa kumbento upang mapanatili at alagaan. Patuloy ang pag-atake ng mga demonyo sa depensa, ngunit hindi sapat ang kanilang lakas upang ito'y masira at doon ay dumating ang leader nila, ginamit ang isang trap para sumalpok sa kumbento para magawang mapasok ito ng mga halimaw. Binigyan siya ni Father Fujimoto ng isang telepono na may isang numero lang ang nakasave, at saka isinara ang pinto upang mapanatili siyang ligtas mula sa mga halimaw. Naghanda ang mga monghe para sa laban at nagtapon ng mga spells upang labanan ang mga pagsalakay ng kalaban. Sa simula, nakayanan nilang ipagtanggol ang kanilang sarili laban sa mga maliliit na demonyo, ngunit nang mag-transform ang leader at maging isang halimaw na may sungay ng kambing, wala na silang natitirang pag-asa. Siya ay malapit nang tumalo sa kanila nang biglang lumitaw si Rin at binato siya ng mga apoy, sumugod si Father Fujimoto at inalis ang demon mula sa katawan ng batang lalaki, iniwan siyang walang malay. Nagsimulang mag-argue si Rin at ang kanyang ama at maraming mga insulto ang sinasabi, si Rin ay gumagamit ng mga dramatic na salita at nagbabanta na aalis siya sa lugar. Sinubukan siyang pigilan kaso ang laban sa pagitan nila ay sumira sa kanyang kaluluwa at ipinahina ang kanyang isipan, na naging advantage ni Satanas at inaabuso at gustong mapasa kanya ang katawan. Siya'y lumingon at nakita itong bumagsak sa lupa habang pumapasok sa daigdig ng mga tao, siya'y nakarinig ng malalim na boses mula sa bibig ni Father Fujimoto. Sa loob ng mga siglo, nagtatangkang pumasok si Satanas sa daigdig ng mga tao kaso hindi pa siya nakakahanap ng katawan na tatagal sa kanyang sanib, ipinahayag nito na si Rin ay kanyang anak at tunay na bayani ng Gehenna. Iniutos niya kay Rin na bumalik sa madilim na mundo upang magkasama silang maghari sa Asya. Nagbukas siya ng isang pintuan patungo sa madilim na mundo at gusto nila na siya ay kukunin nila pabalik,
ngunit walang ibang naruroon upang tumulong kaya doon ay nagtipon ng lakas ng loob ang pari upang labanan si Satanas. Tinusok niya ang sarili para isakripisyo ang kanyang katawan at iligtas si Rin, gumana ang kanyang plano at ang katawan ay unti-unting nahuhulog sa pintuan patungo sa Gehenna. Kinuha ni Rin ang ipinagbabawal na espada at inatake ang pintuan na nagdulot ito ng matinding pinsala at nagkalat ang mga asol na apoy, doon ay nagawa niyang pigilan ang pagkahulog ng katawan ni Father. Dumating si Yukiya sa kumbento at nakita ang kanyang yumaong ama sa lupa at pagkatapos ng libing, nagpasya si Rin na tawagan ang numero na nakasave sa telepono at nariyan na ang tumanggap ng tawag at ipinakilala niya ang sarili bilang Mephisto, ang direktor ng Japan branch ng True Cross Academy. Naniniwala ito na siya ay anak ni Satanas at malaking panganib sa mundo at kailangang patayin. Inaalok niya kay Rin ang tatlong pagpipilian, pwede siyang patayin nila, pwede niyang patayin sila lahat at tumakas, o pwede rin niyang patayin ang kanyang sariling buhay. Hindi siya sumang-ayon sa alinman sa mga ito bagkus ay nagmungkahi na sumali sa akademya at mag-aral na maging isang exorcist, kahit siya ay demonyo sa kalikasan, itinuturing niyang tunay na tatay si Father Fujimoto at sinusumpa niya na patayin si Satanas at mag-revenge para sa pagkamatay ng kanyang ama. Matapos ang pagsasanay sa akademya, pinayagan siyang maging exorcist at magbagong buhay. Sa sumunod na umaga, nagayos si Rin para sa kanyang bagong paaralan at si Yukiya ay bumalik upang bisitahin ang libingan ng kanilang ama, at dumating si Mephisto sa kumbento sa isang magarang kulay pink na limousine upang sunduin ang mga batang magkapatid. Nang makarating na si Yukiya sa akademya, umalis sila patungo sa isla kung saan matatagpuan ang paaralan at ito ay may maraming iba't ibang gusali para sa iba't ibang larangan ng pag-aaral, at ito ay isang napakaluwag na lugar na may escalator sa pasilyo, chandelier sa silid-kainan at mga silid-aralan na katulad ng malalaking ballroom. Nag-attend sila ng meeting sa umaga, at nagulat si Rin nang mapili si Yukiya bilang kinatawan ng mga new student matapos ang ginawa nilang long test. May malalaking sumusuporta na sa kanya sa paaralan at hindi siya gaanong interesado sa mga klase sa umaga at ang nais lamang niya ay dumalo sa mga klase para sa mga exorcist. Samantalang iniisip ang paaralan, nakakita siya ng isang aso at sinundan ito palabas sa hardin, na pagkatapos ay nag-anyong direktor ng akademya at bago siya paalalahanan na itago ang kanyang pagkakakilanlan, ibinigay sa kanya ng direktor ang isang espesyal na susi para sa mga silid-aralan para sa kanyang pagsasanay. Pagkatapos, pumunta sila sa kanyang unang klase sa isang lihim na pasilyo sa likod ng isa sa mga pinto ng hardin, binago ni Mephisto ang kanyang anyo nito at sumama sa kanya sa klase, na puno ng mga bata na mas bata sa kanya. Ang ilan sa kanila ay may kakayahan ng makakita ng mga demonyo habang ang iba ay hindi pa dumaan sa prosesong ito at makalipas ang mga sandali, pumasok ang guro para sa klase tungkol sa mga pampalasa at nang tumaas ang tingin ni Rin, nagulat siya nang makita ang kanyang kapatid na naruroon. Ipinakilala ni Yukiyo ang kanyang sarili at sinabi sa klase na tututukan nila ang pag-aaral kung paano makakita ng mga demonyo gamit ang espesyal na likido na nagpapatawag ng mga goblin. Patuloy na naguguluhan si Rin at humihiling ng paliwanag mula kay Yukiyo tungkol sa lahat, hindi na siya makapagpigil kay Rin kaya inutusan ni Yukiyo ang iba pang mga estudyante na umalis at kinausap ito sa isang malamig at mahinahon na paraan. Binahagi niya kung paanong siya ay nakakakita rin ng mga demonyo mula nang siya'y isilang, at para matulungan siyang labanan ang mga ito, ipinasok siya ni Father Fujimoto sa pagsasanay sa exorcist mula pa noong siya'y bata. Naging bihasa na siya sa sining at ngayon ay may mataas na posisyon sa akademya. Sinisisi ni Yukiyo si Rin sa kamatayan ng kanilang ama, na nagudyok sa kanila na mag-away at humantong sa pagbagsak ng likido ng goblin na nagdulot sa pagsaman ng daan-daang mga lumilipad na halimaw. Ginamit ni Yukiyo ang kanyang baril at pinatay ang mga ito na walang kahirap-hirap habang patuloy na nag-aaway sila, kinukuha niya ang kanyang espada at tumatakbo papalapit sa kanya, ngunit sa huling sandali ay dumaretso lang ito sa kanya at pinatay ang malaking goblin upang iligtas ang kanyang kapatid. Humingi siya ng tawad dito at ipinaliwanag kung paano niya tinangka na iligtas si Rin, at totoo rin na minahal niya ito kaya sumali siya sa akademya upang magtagumpay at mapalakas ang sarili upang labanan si Satanas. Nakuha ni Yukiyo ang puso ni Rin at ipinatawad siya, nagpapatuloy ang klase at sa katapusan ng araw, bumalik sila sa kanilang dormitoryong kwarto na kanilang kinababahala. Patuloy ang mga pangyayari sa akademya at abala si Yukiyo sa pagsusumikap na pagtuunan ng pansin ang mga pag-aaral ni Rin,
madalas silang magkakabanggaan tungkol sa mga akademikong bagay at iba pang mga bagay. May konsultasyon sa campus na itinawag si Yukio at isinama niya ang kanyang kapatid, ngunit sa unang pagkakataon ito'y kanyang tinanggihan, patuloy siyang nananatiling matyaga na humiling kaya't pinayagan siyang sumama sa aktibidad. Ang akademya ay puno ng mga pampasabog para sa mga demonyo, kaya't lahat ay nangangailangan ng espesyal na susi upang ma-access ang iba't ibang bahagi ng campus. Pumunta sila sa tindahan para sa mga exorcist sa loob ng campus at pinakiusapan ni Yukio si Rin na maghintay sa labas at huwag gumalaw o kumilos. Ngunit dahil sa kanyang kuryosidad, lumabas siya at umakyat sa hagdanan at dinala siya nito sa isang pinto na nahulog ng mahipo niya ito, at sa loob nito'y isang magandang hardin na puno ng iba't ibang mga halaman at scrub. May isang babae na nakaupo sa gitna na nag-aalaga sa hardin at nang malaglag ang pinto, takot na takot itong tumakbo dahil sa nalalaman nitong siya ay demonyo at doon ay sinubukan na takasan siya ng babae, ngunit hindi nito magawa dahil sa kanyang mga paa. Tinangka niyang ipakalma siya at ipakita sa kanya na hindi siya masamang tao sa pamamagitan ng pagtulong sa pag-aalaga ng halaman at pagsasalaysay ng mga kwento tungkol sa kanyang sarili. Ang babae ay si Shimi, ito ay anak ng may-ari ng tindahan. Lumaki siya sa kanyang lola na nagturo sa kanyang lahat ng mga teknik ng pagsasagawa ng halaman, ngunit ilang buwan na ang nakararaan, pumanaw ang kanyang lola dahil sa isang malupit na aksidente at mula noon, inilaan niya ang kanyang mga araw sa pag-aalaga ng halaman. Iniisip pa rin niya na siya ang dahilan sa pagkamatay ng kanyang lola at sumubok siyang maghanap ng kapayapaan sa pamamagitan ng pag-aalaga at isang araw, narinig niyang may tinig mula sa lupa at pagkatingin niya, napagtanto niyang ito'y isa sa mga bulaklak na kulay lila na nagsasalita sa kanya. Ito ay isang mahinang demon na nagmamay-ari ng mga halaman subalit, pwedeng pumasok ito sa tao sa pamamagitan ng pag-uusap at hinamon nito si Shimi na makipag-usap at sa mga sumunod na linggo, ito ay unti-unting ninanakaw ang kanyang buhay at lakas sa kanyang mga binti, na nagdulot sa kanya na maging hindi na makakalakad. Ang kanyang ina ay dinala siya sa iba't ibang mga doktor ngunit hindi nakakuha ng kahit anong diagnosis at sa huli, tinawagan niya si Yukio para sa kanya magtanong at sa pagsusuri ni Yukio, kinumpirma niyang may demonyo sa hardin na siyang sanhi ng lahat ng problema. Sinubukan na paalisin ni Yukio si Shimi sa hardin, ngunit tumanggi ito at nauwi sa pagkawala ng malay sa kanya at pagkatapos niya na imulat ang kanyang mga mata, lumabas ito ulit upang diligan ang mga halaman. Nakita siya ni Rin at pinagsabihan na kailangang tigilan niya ito o baka magdulot siya ng kapahamakan, ibinahagi niya sa kanya ang tungkol sa kanyang pagkakasala, at sa pagsasalita niya ay nagawang maunawaan siya ni Rin at pangako nitong papatayin ang demonyo. Bumalik din si Yukio sa hardin na handa nang tanggalin ang demonyo, kaso nagalit ang Grisman Monster at ginamit ang katawan ng babae upang gamitin siya bilang proteksyon, kumonekta ito sa kanya at hinawakan siya para gamitin siyang depensa. Hinugot ni Rin ang kanyang espada habang nilabas ni Yukio ang kanyang baril, subalit masyadong mabilis ang demon upang mapatamaan niya, at napalampas ang lahat ng atake nang ilagay nito si Shimi sa harap bilang depensa. Binalaan ni Yukio na putukan silang dalawa at pinindot ang gatilyo. Ang bala ay tumama kay Shimi at habang abala ang demon sa kanya, si Rin ay umatake at pinatay ito gamit ang isang malakas na slice. Humingi ng tawad si Shimi sa kanyang ina at bumalik ang normal na kondisyon ng kanyang mga binti at pagkatapos ng mga pangyayaring iyon, nagpas siyang mag-attend ng mga klase sa exorcist si Shimi at naging kaklase ni Rin, si Rin naman ay kalimitang namumuhay sa mga klase na naghahangad lamang. Habang nananaginip ng kung ano-ano, hindi niya mapanatili ang atensyon sa mga itinuturo at sa pinakahuling pagsusulit, bumagsak siya dito at siya ay pinagtawanan ng mga kaklase. Napansin niyang isa sa mga batang lalaking si Shoguro ay laging sumusulyap at nagsasalita ng masama sa kanya, sa simula ay humanga siya sa kanyang hitsura, buhok na may kulay, may pierced sa tenga at matapang na kasuotan, subalit nang patuloy itong mangapi sa kanya at ito ay sobrang naiinis rin sa kanya. Si Shoguro ay ang pinakamatalinong estudyante sa klase na mahusay sa mga pagsusulit at praktikal na gawain, isa siyang masipag at determinadong estudyante na nagnanais maging isang magaling na exorcist sa mga banal na teksto at mga labanan gamit ang baril. 16 na taon na ang nakalilipas, ang kanyang baryo at templo ay inatake ni Satanas at mga demonyo nito, pinatay at sinunog nila ang lahat ng monghe at ikinulong sa asol na apoy. Bilang bata,
Siya ay natatakot at nagtago sa isang sulok at ang atake ay nag-iwan sa templo na sira at naging bahagi ng mga kwentong nauso tungkol sa kasamaan. Kinailangang humanap si Shoguro ng bagong tahanan at dinala siya ng isang matandang monghe sa iba't ibang mga bahay para humingi ng tulong, ngunit dahil sa koneksyon niya sa sumpang templo, lahat ay natatakot na siya ay tanggapin. Noong araw na iyon, ipinangako ni Shoguro na magiging matapang siya upang mapaghandaan ang kalaban niya na si Satanas at maibalik ang templo. Iniisip niyang hindi seryoso si Rin sa kanyang trabaho at pinapayuhan siyang umalis sa akademya kung gusto lamang niyang magluko. Patuloy itong nag-aalok ng away at nang bubuli sa kanya para sa lahat ng bagay at kapag nasa hardin sina Rin at Shimi, inaasar niya sila at nagkakabanggaan sila, napagtanto ng kanilang mga kaibigan na may mga pagkakatulad silang mayabang. Ang susunod na klase ay nakatuon sa pagsusubok sa mga palakang halimaw sa ilalim ng pagmamatsyag ng guro. Ang mga palakang ito ay may kakayahan na basahin ang damdamin ng kanilang mga kaaway sa pamamagitan ng pagtingin sa kanilang mga mata. Nadedetect nila ang takot, galit, frustration at iba pang damdamin ng kalaban, na ginagamit nila para mapanalo ito at sa kalagitnaan ng klase, tinawagan ang guro at pinapapunta ito sa ibang gawain, at pinapayuhan ang klase na manatili sa malayo mula sa arena at huwag lalapit sa mga palaka. Hiniling ng mga kaibigan ni Shoguro si Rin tungkol sa kanyang nakaraan at hinihiling na maging maawain sila sa kanya, napagtanto ni Rin na totoo nga ang pagkakahawig nila ni Shoguro sa maraming paraan. Samantala, ipinapayo ng guro kay Shoguro na huwag lapitan si Rin at huwag magumpisa ng anumang away, ngunit ang mga kalalakihan ay kadalasang sumusunod lamang sa kanilang sariling immature instinct. Nang umalis na ang guro, agad siya na inutusan ni Rin na makipag-away sa mga palakang halimaw at patunayan ang kakayahan nito bilang isang exorcist. Hinamon niya si Rin na kumilos at sumubok sa mga palaka at patunayan ang kanyang kakayahan na maging isang exorcist. Iniutos niya rito na hawakan ang isa sa mga palaka at mabuhay pagkatapos, kung gusto niya raw matigil ang kanilang pang-aapi sa kanya. Hindi magagamit ni Rin ang kanyang espada sa harap ng klase at maaaring maging kahinaan ito na maaaring magdulot sa kanyang kamatayan, kaya't tumanggi siyang makipag-away at tinangkapang umiwas. Ngunit hindi pa rin natapos ang pagkagalit ni Shoguro, kaya't nagdesisyon itong patunayan ang sarili sa pamamagitan ng pagpasok sa arena at lumapit ito sa isang palaka at tinitigan ito sa mata. Nag-iba ang damdamin ni Shoguro mula sa galit at inis patungo sa takot at pagkadismaya. Nagamit ng palaka ang kanilang pagkakataon at binuka nito ang kanyang bibig para atakihin siya, ngunit biglang lumukso si Rin sa harap ni Shoguro at sinarado ang bibig ng palaka gamit ang kanyang mga kapangyarihang demonyo. Ni-counter niya ang galaw ng palaka at nailigtas ang sarili at si Shoguro mula sa panganib. Patuloy silang nag-aaway, hindi alintana na si Yakuyo ay sumusubaybay sa kanilang mga galaw. Halos matapos na ang semestre at kinakailangan ng mga estudyante na sumulat ng isang pagsusulit upang maging kwalipikado bilang isang valid candidate ng mga exorcist bago sumailalim sa eksaminasyon. Bago ang eksaminasyon, lahat sila ay makakasama sa isang bootcamp, sa ilalim ng pangangasiwa ni Yakuyo at iniabot niya ang mga form kung saan pipili sila kung aling uri ng kakayahan ang kanilang gustong i-master. Kasama na dito ang mga dragon exorcist na lumalaban sa mga demonyo gamit ang baril at iba pang mga malalakas na armas, ang mga tagapagtaguyod ng mga banal na teksto at pagiging doktor parehas kay Yakuyo at ang mamaster ang mga prayers upang labanan ang mga demonyo, at ang mga tamer na mga summoner ng mga mas mababang uri ng mga demonyo para tumulong sa kanila laban kontra sa kasamaan. Si Rin ay interesadong maging isang knight dahil mayroon na siyang espada, habang si Shoguro ay napili ang Dragoman area. Ang huling klase sa araw na iyon ay nagtuon sa pagtawag ng mga demonyo gamit ang isang spell sheet at ang tamang chant at hindi lahat ay may kakayahang matutunan ang ganoong kasanayan. Ang unang estudyante sa klase na magtawag ng demonyo ay si Azumo, isang babae na may kulay ube ang buhok at may matinding personalidad, isinilang siya sa isang angkan ng mga noble na kababaihan. Gayunpaman, sobrang masama siya sa iba't ibang mga estudyante at may pagmamataas sa iba. Nakikita nilang nagampanan nito ang spell at magtawag ng dalawang puting fox demon at si Shimi ay nagpas siyang sumunod, at matagumpay siyang nagtawag ng isang munting halaman na demonyo at isang baby demon. Bihira para sa sino man ang makagawa nito, at naging tulong ang kanyang karanasan bilang isang tagapag-alaga ng halaman at gayunpaman, wala pa rin siyang mga kaibigan sa klase at ayaw niyang umasa lamang kay Rin. Kaya't pagkatapos ng klase,
Sinusundan niya ang dalawang babae upang makipag-usap sa kanila, iniwasan siya ng mga ito, ngunit matapos ang maraming pakiusap, nagdesisyon si Azumo na tanggapin siya bilang kaibigan kung susundin niya ang lahat ng kanyang utos. Pumayag si Shimi at naging parang isang maid para kay Azumo, nagdadala ng bag nito, kinukuha ang kailangan nito, at ginagawa ang iba pang mga utos nito. Masaya siya na magkaroon ng kaibigan, subalit hindi niya napapansin na inaabuso siya at doon ay nagsimula ang bootcamp sa hostel ng mga lalaki. Pagkatapos nito ay gumawa sila ng maikling reminder at pagkatapos, ang mga mag-aaral ay umuwi na para sa gabi, naisip ng mga babaeng mag-aaral na maghilamos, ngunit hindi siya pinapayagan ni Azumo na sumama sa kanila at pinapahihintay siya nito sa labas. Natagpuan siya ni Rin sa labas at tinangkang pigilan ito na gawin ang mga gawaing alalay. Ngunit nagalit ito at tumakbo palayo at doon ay sinundan siya ni Rin at biglang narinig ang malakas na sigaw mula sa silid ng banyo. Lumitaw ang isang malaking demonyo na may dalawang mukha sa kisame, binubuga nito ang mapanirang likido na tumutulo sa babae at sumisira sa kanyang balat habang ito'y nakahiga at agad na nagtangkang magtawag si Azumo ng mga fox demon sa pamamagitan ng spell sheet, subalit nang maramdaman ng mga ito ang takot sa puso niya, ito'y biglang humarap at gumawa ng pag-atake sa kanya. Sumugod si Ren at sinuntok ang mga fox demon at mabilis nitong pinunit ang mga papel upang mapatay ang mga ito. Kailangan niyang itago ang kanyang pagkakakilanlan kaya't gagamit siya ng fighting style na hindi gumagamit ng armas, at aatake sa demonyo gamit lamang ang kamay. Dali-dali namang pumunta si Shimi upang tulungan siya at ginamit ang demonyo na napagkasundoan nila. Tinawag niya ang isang espesyal na uri ng flower demon na inilagay sa mga pinsala na natamo ng babae upang maiwasan ang karagdagan nitong pinsala sa kanyang balat. Hindi na niya kayang lumaban at na-corner na siya sa sahig, subalit sa oras na iyon ay dumating ang kanyang kapatid na si Yakuyo at binaril ang demonyo at itinaboy ito palayo. Nagising siya at pinasalamatan sila sa pag-save sa kanyang buhay at pagkatapos ay nagpasya siyang iwanan ang akademya. Buhay nga siyang nailigtas mula sa pisikal na pag-atake, subalit sa mental na aspeto ay nawalan na siya ng gana. Si Azumo naman ay nagising mula sa isang nakakatakot na bangungot at sa halip na bumalik matulog, kinuha niya ang sweater ni Rin at nagkita sila sa pasilyo upang ibalik ito. Binalaan niya si Rin na huwag sabihin sa iba tungkol sa kanyang mini freakout at pag-iyak matapos ang pagsalakay sa nakaraang gabi. Tuwang-tuwa siyang maibalik ang kanyang sweater at sinabi niyang wala siyang balak gawin iyon. Nagsasagawa sina Yakuyo at Rin ng investigasyon kung paano nakalusot ang demon sa mga trap at napagpasyahan nila na sa ngayon, mas mabuti na lang na mag-ingat sila. Si Rin ay nag-aalala habang nakahiga dahil nasa kanyang isip ang nangyari noong nakaraan, nang bumangga bigla sa kanya si Shimi at nag-aayos si Shimi ng mga labahin upang tumulong sa lahat. Sa huling bahagi ng klase ay tila abala at nawawala sa sariling iniisip si Azumo at tumawag ang guro sa kanya para sumagot. Ngunit hindi niya ito nasagot ng tama katulad ng iba pa, at doon ay sumali si Shoburo sa usapan at inalok ang tamang sagot na nauwi sa pag-aaway nila ni Azumo sa harap ng buong klase. Nagsimulang magbangayan ang dalawa at sa kalagitnaan ng kanilang pag-aaway ay natamaan si Rin ng sampal, at nakita ito lahat ni Yakuyo ang kanilang pagtatalo-talo at pinarusahan sila sa pag-aaway sa halip na magsama-sama bilang mga exorcist. Kailangang magkasundo sila dahil hindi sila maaaring gumawa ng mga laban ng mag-isa at kailangang umasa sila sa isa't isa. Umalis si Yakuyo at patuloy ang kanilang pag-aaway hanggang sa mawalan bigla ng ilaw. Sumubok si Pink Hair na magusisa at tingnan ang ingay mula sa labas, sinuntok siya sa mukha ng isang kamay mula sa pintuan at gaya ng sabi, ang kuryosidad ay nagdudulot ng kapahamakan. Ang parehong gul na ng atake noong nakaraang araw ay nagbalik upang salakayin sila. Iniluwa nito ang kanyang lason sa lahat ng mga estudyante at ginamit ni Shima ang kanyang alagang halaman upang tawagin ang isang malaking vine na sumasaksak sa demon at bumubuo ng depensa. Nagdulot ito ng pagkahati ng demon at nabuo ang dalawang hiwalay na halimaw. Nagkakasakit ang mga estudyante dahil sa lason, ngunit walang epekto ito kay Rin at nakita niyang sinubukan na pasukin ng halimaw ang depensa kaya't inasar niya ito at nilayo mula sa lugar at nakuha niya ang atensyon nito at nagpahabol siya sa pasilyo. Sinubukan niyang hanapin ang pinagmumulan ng kuryente upang maibalik ang ilaw at mapatay ang mga halimaw, ngunit napilitan siya na gamitin ang kanyang kapangyarihan bilang isang demonyo at nahulog siya sa isang pagsusulit na inihanda ni Igor, isang lektor sa akademya na nagtutukoy kung siya ba talaga ang anak ni Satan.
Ang ibang mag-aaral ay hinarap ang pangalawang halimaw, kasama narito si Pinkhair at si Baldy, isang babaeng labis na nababahala at si Shimi, isang tagapagtanim at isang mayabang na binata. Ginamit nila ang kaunting kaalaman na kanilang natutunan sa klase at nagsimula sa pag-awit ng mga himno at mga talata. Tinawag muli ni Izumi ang mga Fox Demon ng walang takot at sinamahan ang pagsalakay sa ghoul kasama ang iba pang mga estudyante at nagtagumpay silang patayin ito. Pumasok sina Mephisto sa silid kasama ang iba pang mga guro na nagtago doon at ibinunyag na ang buong pagsalakay ay isang di inaasahang pagsusulit para sa klase upang makita kung paano sila mag-react. Ni-promote niya silang lahat at binigyan ng oras para magpagaling mula sa kanilang mga sugat. Hinaharap ni Yukio ang kanyang kasamahan tungkol sa mga pagsalakay noong nakaraang gabi at ang mga pagtatangkang ibunyag ang totoong pagkatao ng kanyang kapatid. Sinasabi niyang sinusunod lang niya ang utos ni Mephisto upang malaman kung gaano kalakas si Rin at kung pwedeng gamitin ang kanyang kapangyarihan para sa kanilang pakinabang. Si Igor ay isa sa mga nakaligtas sa trahedya ng patayin ni Satan ang lahat ng mga monghe. Pinatay ang kanyang pamilya at siya lamang ang nag-iisa na nananagot kay Satan. Doon ay nakaligtas man siya kaso isa sa napinsala ay ang kanyang mata at ipinangako niyang patayin ito, pati na rin ang lahat ng nauugnay sa kanya, kasama na doon si Rin. Habang kinakausap si Shimi sa tindahan tungkol sa kanyang takbo sa akademya, nagbabalik tanaw sila sa nakaraan at sa mga unang araw ng kanyang panahon bilang isang exorcist. Sa kabila ng kanilang usapan, napagtanto niya na plano ni Igor na patayin ang kanyang kapatid, dali-dali siyang umalis at pumunta sa hostel at pumasok si Igor sa kwarto ni Rin at kinuha ang isang malaking sibat na gagamitin niya para saksakin si Rin. Subalit naisahan siya at ito pala ay isang bundle ng mga unan. Nakalipat na si Yuki sa kwarto ni Shimi at doon ay gumawa si Igor ng pag-atake. Lumalabas ang kanyang dugo upang tawagin ang kanyang mga demon at hinarap ito ni Yukio gamit ang baril nito habang hinahabol siya nito patungo sa terrace. Narinig ni Rin ang malakas na ingay at pinigilan ni Rin si Yukio at sinusubukan niyang pigilan ang pag-atake ni Igor, at nagsummon siya ng malakas na demonyo para pumatay kay Yukio subalit naligtas siya ni Ren at pinatay ito. Nagtulungan ang magkapatid para pabagsakin ang demonyo ngunit si Igor ay nagtagumpay na makuha siya at siya ay napadpad sa likod ni Ren at matapos ang malupit na labanan, natuklasan niyang sa kanyang paglapit ay itinapon lang siya ni Igor. Dito niya natuklasan ang kanyang tunay na layunin, napatayin ang anak ni Satan kaso na corner na siya ni Ren at wala nang magawa kundi ang sumuko, at doon ay binabalaan ni Igor si Ren na marami pa ang naghahabol sa kanya para patayin siya. Sa wakas ay narating na ni Shimi ang taas ng gusali at agad niyang pinagaling ang mga sugat ni Ren, at doon ay natapos ang kaganapan. Kinaumagahan, nagsalita si Mephisto at humingi ng tawad para sa pagkakamali ni Igor. Wala pa rin silang kaalaman tungkol sa totoong pagkatao ni Igor at ang anak ni Satan na may hangarin na sakupin ang asya na mundo ng mga tao. Habang nasa kanilang kwarto, nag-aaway ang magkapatid dahil sa init ng panahon at dahil sa pagiging bored nais ni Rin na sumama sa isang misyon, pinagsasabihan siya ni Yukio na huwag makulit at sinampal siya nito, na nagresulta sa pagkakabasag ng kanyang salamin. Tinawag si Yukio para sa isang misyon at sinundan siya ni Rin kahit na ipinagbabawal siya at sa isang malapit na tulay, isang pusa ang naging mabangis at nagdadala ng kaguluhan at di ito natugunan ng kahit sinong exorcist. Gumamit na sila ng iba't ibang paraan ng atake, kabilang ang mga tranquilizer, potion, spells at iba pa at nabawasan man ito ng lakas, hindi pa rin sapat upang mapigilan ang pag-atake ng pusa. Ito'y hindi lamang simple na pusa kundi isang hayop na demonyo na tinatawag na Kiro, maraming taon na ang nakalipas at ito ay nakatira sa isang templo sa kagubatan. Isang araw, ito'y naging saksi sa pagkawasak at pagkasunog ng buong lugar sa pamamagitan ng apoy ng Gehenna matapos ang isang atake, nawalan ito ng mga nag-aalaga at hindi niya kayang harapin ang kalungkutan. Nagsimula itong magdulot ng gulo sa kalapit na nayon at dahil hindi nakikita ng mga tao ang tunay na anyo ng demonyo, at kapag may mga bagay na biglang natitibag o bumabagsak ng walang rason, iniisip nila na ito'y dahil sa sumpa. Tinawag ang leader ng nayon subalit wala siyang naitulong, hanggang dumating si Father Fujimoto at sa halip na patayin ang demonyo, tiname niya ito at pinalamig at naging kaakibat ito ni Father Fujimoto at nanirahan sa kanya. Nang malaman ni Kiro ang kamatayan ni Father Fujimoto, bumalik ang galit nito at nagsimulang magdulot ng pinsala. Naalala ni Rin ang kahon na ibinigay sa kanya ng kanyang ama para sa ganitong pangyayari kay Kiro.
Ibinigay niya ito sa kanyang kapatid at pinaubaya ang pagtugon sa sitwasyon, ngunit pagkatapos ng ilang sandali, napagpasyahan niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan ng demonyo upang makipag-usap sa pusa. Iniwan niyang malaman na siya si Rin at wala siyang masamang intensyon at ipinakita ni Rin na kaibigan siya at hindi kalaban. Sa kabila ng galit at pag-aalala, nagsimulang mapakalma ni Kiro ang kanyang sarili. Pinagmasdan ni Mephisto at ng iba pang mga anak ni Satan ang kalagayan mula sa isang gusali malapit doon at samantala, binuksan ni Yukio ang kahon mula sa kanilang ama at ito'y isang espesyal na pampalasa para kay Kiro, na puno ng kasiyahan ang pusa nang ito'y ibinuhos. Naging alagang hayop na ni Rin at Yukio si Kiro at binigyan ng task ng Academy sina Rin, Azumo, at Renzo sa kanilang unang misyon sa tabing dagat. May mga reklamo ang bayan tungkol sa isang halimaw sa karagatan at ito ay tinatawag na Kraken at samantala, nagsiswimming si Azumo nang bigla siyang nagka-cramps ngunit nailigtas siya ng isang lalaki na nagsiswimming din, siya si Yohei at ibinahagi niya na 6 na buwan na ang nakaraan mula nang mawala ang kanyang ama dahil sa Kraken. Iniisip ng lahat na namatay na ito, habang naghihintay sila sa tabing dagat, bumalik ang Kraken at sumubok si Yohei na harapin ito para sa paghihiganti at sinira ng halimaw ang tulay sa pamamagitan ng buntot nito. Gustong patamaan ni Yohei ang halimaw gamit ang crossbow kaso inatake siya nito at nagawang masaktan at malunod. Nakarinig sila ng isang boses at napagtanto nilang ama ito ni Yohei. Ito ay buhay pa pala at binanggit nito na isang kaibigan na demonyo ang mismong halimaw at matapos ang misyon, bumalik ang grupo sa True Cross Academy para sa susunod na assignment. Ang mga mag-aaral ay dinala sa amusement park ni Mephisto, maraming ulat ng pagpapakita ng isang multo na bumibisita sa parke at mga kabataang gumagawa ng prank at pambibiktima sa buong lugar. Ang mga estudyante ay hinati sa mga pares at ang bawat pares ay may tungkulin na hanapin ang multo. Kapag napansin ito ng sino mang estudyante ay dapat ay agad itong ipaalam sa mga guro. Napili sina Rin at Shimi na maging magkasama at sila ay parehong kabado at masaya sa pagtutulungan. Excited si Shimi dahil ito ang unang pagkakataon niyang pumunta sa amusement park dahil sa kanyang social anxiety noong bata pa siya. Habang naglalakad sa park, napansin nila ang isang carousel na biglang nag-start mag-isa, na nagpapahiwatig ng pag-iral ng multo at makikita ang isang batang lalaki na nakaupo sa isa sa mga kabayo at nang tawagin siya ni Shimi, bigla itong sumuntok sa kanya at tumakbo palayo. Sinubukan nilang habulin ito at napadpad sila sa mirror house, pumasok si Shimi at sumunod sa boses ng multo, ngunit nadiskubre niyang hindi siya makalabas dahil sa mga salamin. Inakay siya ng multo sa cup ride at binilisan nito ng lubusan, kaya't napahiga siya pagkatapos at nang magkamalay siya, sumunod siya sa multo sa ball pit at sa wakas ay nahuli niya ito. Samantala, si Rin ay naghihintay sa labas at sumubok na makontak ang mga guro, nagnakaw ang kanyang demonyong kapatid ng espada niya at sinubukan ang kapangyarihan nito, na nagdulot ng mga asol na apoy sa kanyang katawan. Ginamit nito ang espada sa isang roller coaster ride at nabasag ang kanyang katawan, nang makita niya ang pagkawala ng kanyang espada. Nasaktan si Rin at kinailangang ipagtanggol ang sarili mula sa mga pag-atake ng lalaking demonyo. Nang malapit ng masaktan doon ay binigyan niya ito ng tibay at laban at sa paggamit ng kapangyarihan ng demonyo, nagawa niyang labanan ang kapatid at sa kanyang pagnanasa na makuha ang espada, nasira ang bouncy house at si Shimi ay natrap sa loob. Pumunta si Rin upang iligtas siya pero pinahinto siya dahil sa espada at nais ng lalaki na sirain niya ito. Subalit napahinto siya ng isang babae na may sariling espada at sa pagkakita ni Rin na mas malakas ang babae kaysa sa kalaban, kaya agad na tumakas ang lalaki. Hindi ordinaryong estudyante ang babae, isa siyang guro sa academy na ngayon ay isang inspektor. Nadama ni Rin ang kahihiyan dahil sa hindi niya pagkontrol ng kapangyarihan at pagkawala ng kontrol sa kanyang demonyo, ramdam niyang napakalakas ng kanyang kalaban at kinailangang magsikap upang mapalakas ang kanyang sarili. Nang maglaho na ang multo, pinasalamatan siya ni Shimi at bigla itong nawala at si Inspector Shire ay ipinadala ng Vatican upang suriin ang posibleng ugnayan ni Rin at sa lugar ng Gehenna, nagtatago siya sa kanyang tunay na pagkakakilanlan at nagpapakilala bilang guro sa akademya. Noon ay estudyante siya ni Father Fujimoto at tinuruan niya ito na maging isang magaling na Master Knight, labis niyang iginagalang at minahal ang pari at bago ito namatay, hiningi ni Father Fujimoto na bantayan ang kanyang mga anak at siguruhing ligtas sila sa anumang panganib. Kailangan niyang ituro kay Rin kung paano ang tamang paggamit sa espada at kapangyarihan nito,
Kasama niya si Rin nang pasukin niya ang staff room kung saan si Mephisto ay naghihintay na sambitin siya. Nagtanong siya kung bakit ang anak ng Satan ang inaalagaan ni Mephisto. Binanggit nito na itinataguyod lamang niya ito bilang isang sandata laban sa lugar ng Gehenna at gayunpaman, ipararating niya ang lahat ng ito sa Vatican sakaling maging totoo ang kanilang hinala. Kailangan niyang patayin si Rin, subalit labis siyang nag-aalinlangan dahil sa kanyang pangako kay Father Fujimoto na protektahan ang mga anak nito mula sa anumang panganib. Nagdesisyon si Shirin na subukan si Rin sa kanyang sariling paraan. Dinala niya ito sa isang tahimik na lugar at matapos itong abalahin sa isang kwento, agad niyang kinuha ang espada ni Rin at habang ang iba ay naiwan sa labas ng walang magawa, sumailalim si Rin sa mga tanong ni Shire at inilabas niya ang isang espada mula sa kanyang katawan at ipinaalam kay Rin na ito ang magpapahinto ng kanyang buhay ngayong araw. Dumating ang isang shockwave mula sa espada at pinapatamaan si Rin at pilit itong umiiwas. Itinulak siya pabalik at pinatamaan ulit ni Shire at nang marinig ni Rin ang pag-insulto nito kay Father Fujimoto, nagising ang galit sa kanyang loob at nagsimulang lumaban. Plano ni Shire na gamitin ang mga ahas laban kay Rin, ngunit sumugod ito at tinamaan ng espada at doon ay binanatan ni Rin si Shire at sinabing handa siyang patayin si Satan at gumanti para sa kanyang ama. Sa unang pagkakataon, natawa si Shire subalit na pagtanto niyang totoo ang pagnanasa ni Rin na patunayan ang sarili. Iniwan na lamang niya ito at binigyan ng pagkakataon na patunayan ang kanyang sarili. Nakaupo si Rin sa bubong kasama ang kanyang pusa at naalala ang mga salita ng kanyang ama, tungkol sa pagiging matibay na tao at pagkontrol sa kanyang mga aksyon laban sa kaharap, ginugol niya ang kanyang oras sa pagsasanay kasama si Kuro. Si Shire ang nagturo sa isa sa kanilang mga klase at si Rin ay nagsimulang mag-attend ng kanyang mga klase at mag-focus. Nagsimula na ang summer vacation at inilabas ang klase para sa isang 3 araw na drill sa kagubatan. Ang mga lalaki ay lumabas upang magtayo ng mga tent at mag-ipon ng kahoy, habang ang mga babae ay nagtrabaho sa pagguhit ng mahiwagang bilog sa paligid ng kampo upang mapanatiling ligtas mula sa anumang panganib. Nag-volunteer si Ren na magluto ng kanilang hapunan habang sila'y nakaupo at kumakain. Doon ay napagtanto niya na sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, may mga tao na siyang maaaring tawaging kanyang mga kaibigan. Ang unang gawain nila sa camp ay ang maghanap at kunin ang espesyal na mga lantern na nakatago sa buong kagubatan, at binigyan sila ng limitado na supply sa kanilang mga bag at kailangan nilang gamitin ang kanilang kasanayan at kapangyarihan upang malampasan ang mga hadlang at makuha ang mga ilaw. 3 mga ilaw lamang ang inilagay para sa kanila upang hanapin at makuha. Ang misyon ay dapat na makuha ito ng bawat isa para sa kanyang sarili, na nagbibigay sa kanila ng mas maliit na pagkakataon para makapasa sa misyon na ito. Lahat sila ay pumunta sa kagubatan mag-isa at halos agad na inatake sila ng mga gamo-gamo, gamit ang iba't ibang teknik, tumakas sila mula sa mga insekto ngunit inatake rin si Shimi ng isa pang halimaw. Sumigaw siya ng tulong at dali-daling pumunta si Rin at hindi sinasadyang pinalabas ang kanyang asol na apoy at siya'y nag-aalala para sa kanya nang bigla namang dumating si Shoguro, siya rin ay narinig ang sigaw at nagmamadali sa tulong. Makalipas ang ilang minuto, marami ng iba ang nagtipon at nagpasya silang tulungan ang isa't isa at tapusin ang misyon ng magkakasama at nang makarating sila sa unang ilaw, malinaw na mahirap pala na dalhin ito ng mag-isa. Kumuha sila ng kariton at gumawa ng plano kung paano dalhin ito at kapag ang ilaw ay mawala sa balance, magkakaroon ng buhay ang demonyo at makakatakas. Gumamit sila ng isang spell upang masil ito habang ang iba naman ay may tungkulin na pigilan ang mga gamo-gamo, ginamit ni Rin ang kanyang lakas upang maitulak ang kariton, nagtagumpay ang kanilang plano hanggang sa sila'y makarating sa isang ilog na puno ng mga ahas. Doon ay kailangan nilang mag-isip ng bagong estratehiya at ang plano nila ay ihagis nila ang ilaw sa kabila habang andoon sila Shimi, at nang sa hindi inaasahan nasira nila ang tulay at naapektuhan ang ilaw. Nang madaganan ni Rin ang tulay, nagising ang demonyong gamo-gamo at nahuli nito ang kanyang mga braso at mga binti, ang klase ay nagtulungan upang labanan ang demonyo at doon ay ginamit nila ang lahat ng kanilang makakaya gamit ang combination ng iba't ibang spell at sa wakas ay tinalo nila ito. Kaso mabilis na lumayo ang lantern at nagkaroon muli ng isang maikli pang habulan at nang muling makuha, inilagay nila ito sa kariton. Nagpasalamat si Rin kay Shoguro para sa kanyang tulong ngunit binalik niya ito bilang pagbayad sa utang, ipinahayag niya ang kanyang pagpapahalaga sa kanya dahil sa pareho nilang ambisyon at hangarin na patayin si Satan,
ipinuri rin niya ang kanyang mga kakayahan sa laban sa masasamang demonyo. Sinabi rin niya na kailangan nitong tigilan ang kanyang ugali na palaging gustong manalo ng mag-isa at dapat itong matutong humingi ng tulong mula sa mga kaibigan, kung mayroon man siyang pagkakataon na talunin si Satan, ito'y dala na rin sa tulong ng iba. Sumang-ayon ang iba pang mga kaklase at nagbalik sila sa kanilang kampo. Nang makarating na sila sa kanilang kampo, nakita nila na ang dalawang lantern ay nandoon na at ito'y dala ng ibang grupo. Si Shimi ay nagumpisang maramdaman ang pagkabahala at nang sila'y tumingin sa itaas, nakita nila ang isang Maimon at ang kanyang halimaw na alagang hayop na nagland doon, bumalik ito upang i-challenge si Rin sa isa pang laban at ginamit ang mga firecrackers para makarating si Yakuyo sa lugar. Nakaupo si Mephisto sa kanyang floatant at umiinom ng tsaa habang pinanood ang nangyayaring labanan, gamit ang kapangyarihan ng mahiwagang bilog, si Shiri ay nagsumpa ng mga demonyong ahas at lumikha ng malaking pagsabog na nagpadala sa kanya at sa kanyang alagang hayop na mapalipad palayo. Tinapos nila ang drill at nagsimulang maghanda para sa mga pag-atake mula sa Devil Brother. Sinabon niya ang bawat isa sa kanila maliban kay Rain at ginamit ang banal na tubig upang bawasan ang pinsala na maaaring maranasan nila. Si Yakuyo ay nasa kagubatan pa rin at nakikipaglaban sa halimaw na gamo-gamo, hindi ito masyadong nag-aalala dahil sa kanilang depensa, kaya't ibinalik niya ang espada nito upang magkaroon siya ng buong akses sa kanyang kapangyarihan kung sakaling kinakailangan. Lumitaw si Shimi na tila nakatulala at nagsimulang maglakad patungo sa dulo ng bilog. Ipinahayag ng demonyo na nasa ilalim na niya ito ng kanyang kontrol dahil sa isang parasitic attack at sumalobong si Rin upang iligtas siya habang hinaharap niya ang alagang halimaw. Nilusob niya ito ng kanyang espada na nakabalot kaso nagawa siyang mapabagsak sa lupa. Nakita siya at nag-aalala ang iba kaya't umalis sila sa mahiwagang bilog upang tulungan siya at ang tatlong lalaki ay nakarating sa kanila at binaril nila ito ng apoy sa taas. Gayunpaman, kahit magkasama sila wala silang laban sa kanya at mabilis na natalo, si Rin ay napilitang kumuha ng kanyang espada at ipakita ang kanyang tunay na pagkakakilanlan upang mailigtas ang kanyang mga kaibigan. Nagbuga siya ng asul na apoy at pinalaya ng demonyo si Shoguro at sumalakay sa kanya. Ginamit nila ang oras upang pagalingin si Shimi at dalhin siya palayo. Nagsasagupaan ang dalawa at natalo niya ang Maimon ngunit nawalan siya ng kontrol sa kanyang sarili at nagwala. Ito'y nagresulta sa pagkawasak ng kanyang espada at si Rin ay lumapit sa kanyang mga kaklase, na puno ng galit sa kanyang mga mata ngunit bumalik siya sa normal nang yakapin siya ni Shimi. Nakita ang buong pangyayari ni Arthur Angel, isang empleyado ng Vatican at kinuha si Rin ng mga tagapag-ingat nito at inilagay si Shire sa likod ng kanyang espada. Natanggap niya ang utos na dalhin si Mephisto sa isang disciplinary hearing sa Vatican at siya'y magiging testigo. Makukulong din ang anak ni Satanas. Ibinigay niya ang espada kay Yakuyo at sumama sa kanila. Nagpulong ang grupo sa paligid ng kama habang inilalahad ng kanilang guro ang totoo tungkol kay Rin. Sila'y nagulat pero patuloy pa rin na naniniwala sa kanilang kaibigan at matapos ang maraming pag-uusap, natuklasan nila na ang kanyang espada ay gawa sa parehong lugar kung saan lumaki si Shoguro. Kung maaari nilang dalhin ito doon at mapaayos, baka sakaling mapigil nila ang kanyang kapangyarihan at iligtas siya mula sa pagkakakulong doon ay binuo nila ang plano, at unti-unting sumang-ayon na tulungan nila itong mailigtas ang buhay ng kaibigan nila. Nakarating sila sa bayan sa Kyoto at sinalubong siya ng kanyang kapatid na babae ng yakap, at habang ipinaliwanag nila ang kanilang dahilan ng pagdating sinabi sa kanila ng kapatid na bagamat posible na maayos ang espada, kaso hindi madaling makuha ang materyales na kailangan. Walang nabubuhay na tao ngayon ang nakakaalam kung saan o paano makakakuha ng sinaunang metal na iyon. Naalala ni Shoguro ang lumang templo na nasunog at may natirang mga pako gawa mula sa parehong materyal, kaya't nagtungo sila roon gamit ang tram para kunin ito. Pagpasok sa loob ng templo, nakakausap sila ng mga estatwa ng mga Diyos na nagtangkang kumbansihin sila na hindi na ito karapat-dapat iligtas, at magiging sanhi lamang siya ng mas maraming pagdurusa sa mundo. Nagsimulang maniwala sa kanilang salita ang iba nang ihagis nila ang mga enchanted cards sa mga estatwa at masira ang salamangka. Bumalik ang kanilang katinoan at laban sa mga ito at sa tulong ng mga card, kanilang nilabanan ang mga demonyo mula sa mga estatwa at bumalik sa kanilang totoo na katawan. Ibinigay ng mga monghe sa kanila ang mga kailangan nilang pako at dinala nila ito sa kapatid ni Rin na nagkumpuni ng sira-sirang espada. Ayon sa Vatican,
si Rin ay nakakulong sa isang espesyal na kulungan para sa mga demonyo habang si Mephisto ay nag-uudyok sa kanya na ipagtanggol ang sarili. Inilahad niya ang plano na gamitin siyang sandata laban kay Satan, upang protektahan ang mundo ng mga tao subalit di sila naniwala at doon ay aksidenteng sinalakay ng isang demonyong nasa ilalim ng lupa ang korte. Itinuring niya itong pagkakataon para itaya at kumbansihin silang makita ang tunay na kapangyarihan ng anak ni Satan at paano ito magagamit para sa kanilang pakinabang. Sumang-ayon sila na maraming mga demonyo na totoong ang nagpakita ng kanilang halaga sa mga siglo, kaya't binigyan siya ng isa pang pagkakataon upang patunayan ang kanyang halaga. Habang inaayos ang espada, unti-unting bumalik ang kanyang malay sa kulungan at inilunsad ni Eman at ang kanyang alagang hayop ang huling atake upang tapusin si Ren ng tuluyan. Dumating ang kanyang mga kaibigan sa isang silong na may dalang espada at nakalusot sa halimaw para maipasa sa kanya ang sandata. Nang hawakan niya ito, nagising siya at pinatay ang demonyong kapatid ng isang malakas na atake. Ibinunyag ni Arthur Angel ang kanyang espada upang patayin si Rin, ngunit binago ng mga matatanda sa korte ang kanilang isipan at pinag-utos na wag ituloy ang pag-atake. Bumalik si Mephisto sa akademya at nagdaos ng isang meeting gamit ang kanyang espesyal na tungkod upang ipaalam sa kanila ang tungkol sa anak ng Satan na nag-aaral sa kanilang paaralan. Nakikita niya ang malaking potensyal sa kanya at gagawin ang lahat upang e-train siya na maging pinakamahusay na exorcist. Kinakailangan ni Rin na pangalagaan ang kanyang espada sapagkat hindi na ito maaring ma-repair. Ang klase ay inatasan na hulihin ang lahat ng mga lumilipad na demonyo sa silid-aralan at linisin ito. May halo ng magkakaibang damdamin ang klase ukol sa kanyang pagbabalik at kahit na nailigtas nila siya, hindi nila gusto ang kanyang kapangyarihan bilang anak ng Satan at hindi sila tiwala sa kanyang layunin at kakayahan. Kinakatakutan nila na baka muling mawalan ng kontrol at makasakit sa kanila, doon ay inilabas siya ni Yakio at dinala sa ibang silid-aralan para sa mas pabilis na pagsasanay. Sumama rin si Shire upang tumulong sa kanyang mga aralin at doon ay nagsimula ang pagsasanay ng may buong sigla. Kailangan niyang matutunan ang gamitin ang kanyang mga apoy nang hindi kinakailangang kumuha ng espada. Ito ang tanging paraan para maging kapakipakinabang siya sa isang labanan nang hindi nawawalan ng kontrol. Naaalala ni Shire at Yakio ang kanilang pagsasanay kay Father Fujimoto at naghahaman sila sa isa't isa para sa isang magaan na pagtutuos habang patuloy na nagpa-practice si Rin. Nag-usap sila tungkol sa kinabukasan ni Rin at ang Vatican na palaging sumusubaybay sa kanila. Nag-iisa sa terrace si Baldi at ito'y natatakot kay Rin, nang marinig niya ang madilim na boses mula sa kalangitan at makitang papalapit sa kanya ang dalawang malalaking pula at nakakatakot na mata. Mabilis na lumitaw ang madilim at nakakatakot na porma ng isang malaking uwak at bago pa siya makapag-react, sinaniban na siya ng demonyo at ginamit ang kanyang katawan para makapasok sa mahigpit na pasilidad ng True Cross Academy. Nagpapatuloy ang kanilang pagsasanay nang marinig nila ang malakas na tunog sa pasilyo at ang demonyong uwak ay nakapasok na sa basement, kung saan siya nag-ensayo at diretsyong lumipad patungo sa kanyang direksyon. Sinubukan niyang tawagin ang kanyang mga pusa ngunit bigla itong itinaboy ng hangin mula sa pakpak ng demonyo. Kasunod nito, sila ay pinalupot ng mga papel at sa pagkasira ng mga papel, ang mga pusa ay nawala na rin. Sinubukan niyang harapin ang demonyo subalit mabilis siyang dinurog at nahulog sa lupa, isang putok mula sa baril ni Yakio at nasa pinto siya, isang pag-atake na nagpabuka ng bintana at ipinalipad muli ang demonyo. Ang mga depensa ng paaralan ay napinsala at wala ng ibang choice si Mephisto kundi tawagin ang lahat ng exorcist sa buong isla para sa emergency meeting. Ang mga estudyante ay inutusan na mag-inspection upang suriin ang bawat trap na inilatag sa paligid ng campus, habang ang mga master exorcist ay binahagi sa mga grupo ng dalawa upang hanapin ang mga demonyo. Sinundan ni Shire ang kanyang ahas na si Kufu patungo sa isang abandonadong van, ngunit hindi ito pangkaraniwang van, ito ay nagiging gateway patungo sa ibang mundo na napapaligiran ng nyebe. Pumasok siya upang hanapin ang anumang kahina-hinala at napadpad sa isang sementeryo na dating ginamit para sa mga eksperimento sa tao, ipinagbawal na ito ng Vatican noong matagal na panahon. Ang sinumang gumagamit ng alternatibong mundo na ito para sa kanilang mga spell ay tiyak na may masama na balak. Bumalik siya sa opisina ni Mephisto upang iulat ang kanyang natuklasan. Ibinalik siya ng uwak sa isang bubungan at pagtapos ay pinaalala sa lalaki ang lahat ng pinsala na ginawa ni Satan sa kanyang tahanan.
Sinubukan nitong gamitin ang galit at takot ni Bold upang kumbinsihin siyang gamitin ang kapangyarihan ng demonyo at patayin si Rin na anak ni Satan. Sa kabila ng pagtanggi ng lalaki sa umpisa ay unti-unti itong sumuko sa pangako ng Gufo at pinahintulutang magkaroon ng ugnayan ang demonyo sa kanya, pagtapos ay dumiretso ang lalaki sa silid kung saan nag-iensayo si Rin at nagpanggap na inatake siya at tumakbo patungo kina Subaru at sa iba para kunin ang kanilang simpatya. Hindi pa rin nila alam na siya ay nasa ilalim na pala ng isang demonyo at pinagsasabihan si Rin sa pagsalakay niya sa kaklase. Sumubok siyang ipaliwanag ang nangyayari subalit pinatigil siya ng kapatid na si Yukio, pero nagpatuloy pa rin siya at nagbigay ng panibagong atake sa demonyo ngunit si Bold ang naapektuhan nito. Dinala siya sa infirmary para magpahinga at pagkagising niya ay kinausap niya si Subaru at sinubukan niyang ibahagi ang kanyang mga takot pero nilamon siya ng demonyong uwak at kinontrol ang kanyang katawan. Tumakbo ang lalaki palabas para balaan ang iba sa campus habang ang magkapatid ay nagpa-practice nang biglang sumalakay ang sinapian na si Bold. Ginamit nito ang hangin upang patigilan ang mga bala ni Yukio habang sinisigawan ng kanyang mga kaklase ang sinapian na lalaki at pilit ibinabalik ang alaala nito, kung sino siya talaga at pinapaliwanag na wala siyang dapat ikatakot at sinabi ni Rin na dapat siyang magtiwala at hinawakan si Bold habang inaatake ang Gufo gamit ang espada. Malinaw na mayroong isang tagalabas ang gumagamit ng susi ng paaralan upang makapasok sa mga depensa, sa kabilang banda para magkaroon ng pahinga mula sa lahat ng stress na kanilang naranasan, nagpa siya ang klase na mag-organisa ng surpresang selebrasyon para sa kaarawan ni Azumo. Nalaman ng babae ang kanilang plano at imbis na magkaroon ng hiwalay na selebrasyon para sa bawat isa ay nag-isip ito ng isang group celebration para sa lahat. Naging masaya sila sa paghahanda para dito pero gayunpaman ay hindi talaga sang-ayon ang Diyos sa kanila dahil bago matapos ang party, nakatanggap ng tawag si Yukio at napag-alaman na ang kanilang monastery ay sinugod. Agad silang pumunta patungo sa kanilang dating tahanan at doon ay nakita ang mga pulis na naruroon na, at natambakan ng makakapal na kumpol ng spiderweb ang buong lugar at may dalawang monghe na nakahiga sa sahig na puno ng kakaibang bagay. Sinusubukan ng ibang monghe ang iba't ibang spell para palayain sila habang napag-alaman na ang atake ay isinagawa ng isang nakamaskarang tao na agad nang nakatakas. Si Rin ay hinanap ito habang ang kapatid ay sumubok na hadlangan ito ngunit nagpatuloy siya at natagpuan niya ito sa isang eskinita. Binantaan siya nitong papatayin pati ang iba pang konektado kay Satan at bago tumakas ay sinil nito ang espada ng lalaki. Sinundan siya ng kapatid habang si Shura ay pinigilan na si Rin na sumunod at sa isang tore ng orasan, nakatagpo ni Yukio ang isang guro na may isa lamang mata na dati nang nagbanta na papatayin sila, umakma itong susugod subalit bago niya ito mabaril ay gumuho ang kisame at nawala din ang lalaki. Si Rin ay nasa academy at sinusubukang buksan ang kanyang espada at upang pigilan itong sumalakay muli ng mag-isa at hanapin ang nakamaskarang bandido, binaril siya ng kapatid ng pangpatulog, at pagtapos ay umalis sila kasama ang mga mahuhusay na exorcist. Ginamit nila ang isang espesyal na talisman upang sundan ang mga daan ng kakaibang spiderweb, ngunit ang kanilang paghahabol ay nagtapos sa isang dead end ng isang kanal, habang sa kabilang banda ay nagising na si Rin kung saan inutusan siya ni Shura na unahin ang pag-aayos at pagkontrol sa kanyang mga apoy bago siya bumalik sa pakikipaglaban. Tinipon niya ang lahat ng kanyang willpower at nagsagawa ng pagsasanay sa paggamit ng kanyang kapangyarihan sa isang kontrolado na paraan, samantala, narating na ng nakamaskarang bandido ang True Cross Academy at kasalukuyan na nilalabanan ng mga mag-aaral doon, pero sila ay hindi sapat laban sa mga kapangyarihan nito kaya't sila ay nabihag. Habang naghihintay sa labas ang mga pulis at iba pang exorcists kabilang si Mephisto, pumasok pa rin si Yukio upang iligtas ang kanyang mga kasama subalit nahuli rin siya sa mga web ng spider. Muntik nang mapatay ng bandido ang isa sa mga estudyante nang bigla ay dumating si Rin at Shura para makipaglaban dito. Inactivate ng lalaki ang kanyang asol na apoy at napagtagumpayan niyang maalis ang mga web na siyang nagpalaya rin sa kanyang espada pati na rin sa lahat ng mga nakapiit sa paligid. Sa isang paghampas lamang ay nagawang matamaan ang kalaban na napunta sa labas at nahulog sa sahig, kung saan binaklas ni Shura ang kanyang maskara at napagtanto na ito ang asawa ng guro na may iisang mata kaya itinulak siya ng lalaki upang mahayaan ang asawa na makatakas. Sa kabila nito sa kumbento ay ikinatuwa ng mga monghe ang kanilang tagumpay at pinasalamatan si Rin sa pagliligtas sa kanila. Si Yukio naman ay nilapitan ng isang estranghero na siyang nagdala sa kanya kay Ernest Frederick na kanyang lolo.
Dito ay ipinaliwanag ng matanda ang mga pangyayari sa kanyang ina na si Yuri matapos ang masaker sa kumbento at sa likod ng mga puwersa ng Vatican na naging mapang-abuso sa kanilang kapangyarihan, nagsagawa ng paghahanap sa lahat ng konektado kay Satan at ang kanyang ina ay maling inakusahan bilang isang mangkukulam at pinugutan ng ulo sa harap ng madla. Ipinakulong din si Ernest bilang ama ni Yuri at pinigilang makasama ang mga apo para mapanatili ang kanilang pagkakakilanlan sa mga susunod na taon. Nag-organisa siya ng sariling hukbo na Anti-Demon Dragoon Research Lab at plano niyang sakupin ang True Cross Academy at maging leader ng mga Knight at Exorcist, upang wakasan ang lahat ng kasamaan at magtagumpay ang kapayapaan at doon ay inimbitahan ang apo na sumali sa misyon at maging kanang kamay niya. Samantala sa Academy ay tinawag ni Shimi si Rin para tulungan siya sa isang sitwasyon sa kanyang hardin habang ang lalaki ay kasalukuyan na nasa isang interogasyon sa guro na may isang mata, at dito ay nalaman niyang namatay na ang asawa nito maraming taon na ang nakalipas dahil sa mga asol na apoy ni Satan. Sa pagbabalik tanaw ay ipinakita na ang katawan ng babae ay na-preserve sa isang lab at isang gabi, natuklasan ng lalaki na bukas ang kahon at nawawala na ang bangkay ng asawa at nahanap niya ito na nakaupo sa harap ng kanilang lamesa at tinatawag siya. Dito ay agad niyang napagtanto na mayroong isang demonyo na sumakop sa katawan nito ngunit hindi niya kayang saktan ang asawa kaya't hinayaan niya na lamang at tinamasa ang pagkakataon na makasama muli ito. Sa kasawiang palad hindi ito nagtagal at habang sila ay nakaupo malapit sa isang apoy ay inatake siya ng mga asol na apoy, ito ay nagdulot sa kanya na maalala kung paano siya namatay at siya'y sinakop ng pagnanais na makapaghiganti. Sa pagbabalik sa kasalukuyan habang si Rin ay nagpunta sa tindahan at pumasok sa hardin upang hanapin si Shimi ay natagpuan niya ang isang babae na nakahandusay na walang malay sa lupa. Ito ay si Michelle na ang patay na asawa na tinutukoy ng lalaki at nang makita niya ito ay agad siyang kumuha ng espada at naghandang umatake, ngunit bumangon ang babae hawak ang isang punyal na itinutok sa leeg ni Shimi pero bigla itong nawalan ng malay. Nakiusap ang babae na huminahon si Rin at huwag itong patayin sapagkat naniniwala siyang hindi masama si Michelle, matapos nito ay lumabas ang lalaki upang harapin ang armadong grupo ng Vatican na dumating upang patayin ang babae. Binitbit nila ito palabas at ang guro na may isang mata ay hinagis ang kanyang espada upang ipagtanggol ang asawa. Si Rin ay dumating sa tamang oras upang sagipin sila at nakita ng mga nandoon ang pagsusumikap ng lalaki na protektahan ang mga ito. Napagtanto ng lahat na kahit na siya ay anak ni Satan ay isa pa rin siyang mabuting tao. Sa kabila nito ay pinilit ni Schubert na pigilan ang binata mula sa pagtutol sa grupo ng Vatican subalit wala ding nangyari. Si Michelle ay tinamaan ng bala mula sa isa sa mga lalaki at namatay sa mga braso niya at upang mapigilan silang madakip, nilikha ng mga berdeng nilalang ang isang barikada ng mga halaman sa paligid at ito ang dahilan kaya umurong na ang hukbo at bumalik sila sa Vatican. Doon ay nakita nila si Ernest at si Yukio bilang mga hurado kung saan nais ng matanda na lubos na wasakin ang Gehenna gamit ang isang super weapon na kanilang dinevelop sa loob ng 15 taon, iniutos niya sa lahat ng mga exorcist na sumama sa isang paglalakbay at puksain ang mundo ng lahat ng demonyo kahit na ito ay mabuti o masama. Lahat ng mga estudyante ay binigyan ng espesyal na sandata upang labanan ang mga ito at tuwing sila'y makakapatay ay mas lalong lalakas ang kanilang armas, at ang tanging natitira na lamang na kailangan gawin ay ang humanap ng isang daan papunta sa dalawang mundo. Dito ay pinangako rin ng lolo ni Yukio sa kanya na maaaring maligtas ang kanyang kapatid at maibalik sa normal na kalagayan ng tao sa pamamagitan ng pagtupad sa mga tagubilin. Sa pag-asa sa mga salita na ito ay sinundan niya ang kapatid sa camp at pinatulog ito upang dalhin pabalik sa hukbo ng Vatican. Ang plano ay gamitin si Rin bilang alay upang buksan ang mga pintuan patungo sa Gehenna at habang siya ay nakatali ay isinasagawa ang chant, at ginamit ni Ernest ang espada ng demonyo upang ibaon sa lupa at tawagin ang madilim na mundo. Nagtagumpay ang plano at nabuksan ang 100 patungo doon at si Yukio ay nabigla nang makita ang kanyang kapatid na nasasaktan kaya nawalan siya ng tiwala sa kanyang lolo. Nang pumasok siya sa sirkulo ay biglang sumiklab ang kanyang katawan sa asol na apoy at napagtanto nila na siya rin pala ay may kapangyarihan ni Satan na ngayon ay nagising na. Ang mga estudyante na nanunood ay hindi makapaniwala sa mga pangyayari na nagaganap sa harap nila, habang sa labas ay nakikipaglaban si Shura kay Arthur Angel at habang bumubukas ang pinto ay iniutos ni Ernest na ibaba ang super weapon sa gate ngunit hindi sapat ang kanyang lakas at hindi iyon nagdulot ng pinsala. Sa halip ay maraming demonyo na tipaklong ang lumipad na tila makapal na usok na sumakop sa lahat ng kanilang daan,
Nahulog ang matanda sa gateway at unti-unting nahila ito paloob habang naririnig ni Yukio ang tinig ni Father Fujimoto at napagtanto niyang si Satan ang nagsasalita sa kanya. Sinikap niya itong malabanan at sinisi ito sa lahat ng masasamang bagay na nangyari subalit ipinakita nito ang katotohanan ng nakaraan. Isang araw, habang sila ay naglalakad sa isang haunted na kagubatan, bigla na lamang nagdilim ang langit at nagsimulang sumiklab ng asol na apoy ang kanyang mga kasama at siya na lamang ang natirang nabubuhay. Nagsimula siyang maghanap sa apoy na iyon at matapos ang ilang araw, natagpuan niya ang isang lobo na kumikinang na kulay asol at sa unang paningin, tila agresibo ito at sinubukan siyang kagatin ngunit itinuring niya itong mabuti at nagpakaamo ito. Natuklasan niyang si Satan ang pumapasok sa katawan ng lobo at nagsagawa siya ng isang pagsasakripisyo sa sarili upang maging tahanan ni Satan, na naging magkasama sila sa loob ng maraming buwan at itinuro niya rito ang kahalagahan ng buhay at pagiging tao. Nalaman ng ama niya na lider ng Vatican, na siya ay naging tagapamahala ng isang demonyo at ipinarusahan siya at idineklara na dapat siyang mapatay at sa kasalukuyan, may dalang kambal siyang anak ni Satan at sa tulong ng kanyang kapangyarihan, tinulungan niyang makatakas siya patungo sa isang kuweba sa mga bundok. Sina Father Fujimoto at Mephisto ay ipinadala upang hulihin siya at patayin at nang makita siya sa kuweba, siya ay namatay na ng kusa at di niya kaya nasaktan ang mga kambal kaya't naisipan na alagaan sila at palakihin bilang mabubuting tao. Nang mabalitaan ni Yukio ang lahat ng ito kay Ernst, tinanong niya ito kung totoo ang kwento at kinumpirma ni Ernst na ito ay totoo, at sa galit niya'y sinugod niya ito ng apoy. Sa kasalukuyang kalagayan niya ng matinding puot at kahinaan, binigyan nito ng pagkakataon si Satan na sakupin ang kanyang katawan, nagising si Ren at napagtanto na naging iba na si Yukio at nalaman niya na si Satan na ang kumubkob sa katawan nito. Alam ni Satan na gaya ng nakaraang pagkakataon, si Ren ang may kakayahan na i-close ang buong gate at sirain ang kanyang mga plano, kaya't plano nitong patayin si Ren sa unang pagkakataon. Sinubukan ng kanyang mga kaibigan na labanan si Satan at ginamit nila ang iba't ibang mga spell at kasanayan, subalit wala sa kanila ang anumang tsansa sa harap niya, mabilis niyang pinabagsak silang lahat hanggang sa dumating si Shire sa laban. Inuutos ni Shire kay Shimi na dalhin ang iba at umatras sa mas ligtas na lugar, pagkatapos na bumalik sila sa academy, nagplano silang isara ang pinto ng portal at talunin si Satan. Nais nitong sirain ang katawan ni Yukio subalit nakumbinsi niya itong bigyan siya ng pagkakataon na iligtas ang kanyang kapatid. Ang buong isla ay napuno na ng mga halimaw na demonyo na inilabas mula sa Hena, kaya't pumunta ang natirang klase sa isang misyon upang tumulong sa pag-e-evacuate ng lahat at iligtas sila mula sa panganib na dulot ng mga peste. Isa-isa, inilipat nila ang lahat ng tao sa isang espesyal na lugar ng kaligtasan na hindi maaaring pasukin ng mga demonyo. Pinabalik ni Rin at Yukio siya at pumunta sa terrace. Unang sinubukan niyang tawagin si Yukio mula sa katawan niya ngunit nabigo, sumunod na pumasok si Shimi at pinakiusapan si Yukio na pakinggan ang kanyang tinig at lumaban upang makalabas. Hinawakan siya ni Satan at itinaas, kaya't lumitaw si Rin mula sa kanyang tagong lugar at doon ay tinawag niya ang kanyang kapatid at pinapaalala ang kanilang samahan. Nakarinig si Yukio ng kanyang boses at sinubukan na umiwas sa hawak ni Satan. Ngunit bago pa niya magawa iyon, binaril na niya si Rin. Ang gulat na ito ang nagdulot sa kanya ng matinding galit kaya't nagtagumpay siya na makuha muli ang kontrol ng kanyang katawan upang iligtas ang kapatid, inubos niyang iligtas ang sarili at itulak palabas si Satan mula sa kanyang katawan. Bagamat naalis na si Satan mula kay Yukio, nananatili pa rin ang kanyang kapangyarihan sa mundong tao at may balak siyang sirain ang lahat, kasama si Arthur Angel at ang kanyang Mega Sword. Si Shire na may kanyang pinalilipat-lipat na espada at kagalingang kakayahan sa labanan, at ang dalawang magkapatid, pinili nilang magtulungan upang labanan ang mga demon na nabubuo. Nakuha nilang pumatay ng maraming mga kalaban, ngunit sila'y napipilitang umurong dahil sa kanilang labis na lakas at ang Gate of Gena ay umikot sa buong lungsod, nagpabagsak saan man at lumilikha ng mga bagong portal para sa mga demonyo na pasukin ang mundo. Natagpuan ni Kuro ang paraan patungo sa terrace at nag-transform ito upang maging isang higanteng pusa, kaya't nakayanan na buhatin sa likuran ang magkapatid at sundan ang portal. Sa paglalakbay sa gitna ng mga demon, ginamit nila ang kanilang kapangyarihan upang patayin ang karamihan sa mga ito at samantala, dumami ng dumami ang mga halimaw, kaya't nagawa nilang pasukin ang secure area ng academy at maghasik ng takot.
Ngunit inihanda ng mga exorcist at mga estudyante ang isang mabilis at maayos na plano laban sa kalaban, at nag-ipon sila ng lahat ng mga salamin na matatagpuan sa academy at inayos ito ng maayos upang magharap-harap ito. Sa paggawa ng bawat salamin ay magka-reflect ito sa isa't isa, binuksan nila ang pinto patungo sa labas at hinayaan ang sikat ng araw na tumama sa mga salamin at pinalakas ito, tinutok nila ang mga ito sa direksyon ng mga halimaw. Ang malalakas na sinag ng araw ay nagdulot ng pagkakasunog sa mga ito at bumagsak ang kanilang kapangyarihan, kaya't sila ay nagsimulang umurong at ito'y nagbigay daan kay Ren at Yakuyo na magkaroon ng pagkakataon na sumugod at sirain ang pinto. Pinag-isa nila ang kanilang lakas at naging ibon upang dalhin sila sa pinto at gamit ang espada ng demonyo, tinamaan nila ito at nagdulot ito ng pag-usbong ng isang pambihirang pula at asol na liwanag. Matapos malabanan si Satan, nasave ang lungsod at nagbalik ang magkapatid sa kanilang mga kaibigan at ipinagdiwang ang kanilang tagumpay. Isang buwan pagkatapos, bumalik ang lahat sa normal, pati na ang mga klase sa academy at ibinalik si Mephisto bilang direktor ng paaralan at si Yakuyo ay naging guro muli. Patuloy pa ring nagpapakita ang mga demon sa mundo, pero palaging handa ang mga exorcist na labanan sila at protektahan ang kanilang mundo.